makikita mo yung plato mo, puro langis at mantika. Na ano, sinabasa naman. Kasi hindi tinuruan, pero ang sabi dito, marunong turuan at masunurin. Ganun din po tayo. Sa buhay natin bilang Kristiyano, tinuturuan po tayo. Hindi po madali ang mamuhay bilang isang Kristiyano. Bakit ko sinasabing hindi madali? Kasi marami pa po tayong dapat baguhin sa sarili natin. Katulad noong sinasabi doon sa 2 Peter, na hindi sapat yung ating pananampalataya, kailangan samahan mo ng mabuting asal at kailangan samahan mo ng kaalaman. Ano yung kaalaman? Karunungan. Karunungan saan? Sa salita ng Diyos, kung alam mo yung mali at totoo. Alam mo yung pagsisinungaling. O katulad na lang ng pagsisinungaling. White lie. White lie lang po ito. White lies. Pero, alam niyo po ba, yung papel na nilagyan mo ng tuldok, kahit po gaano kalinis nung open band, pag tiningnan niya ng tao, hindi po makikita ng tao yung open band. Ang makikita niya yung tuldok. At ganun din po tayo sa harapan ng Panginoon. Maliit at malaki, kasalanan po yun. Nagnakaw ka ng piso at nagnakaw ka ng 1,000,000, pareho po kayo nagkasala sa harapan ng Panginoon. Minsan, dumadating po yung ating reasoning. Maliit lang naman yung kinuha ko sa kanya nga, 1,000,000, dapat karusahan siya. Pero ang point po doon ay pareho kayong gumawa ng kasalanan. At kailangan po natin pagbayaran o kailangan natin ituloy. Kaya sinasabi dito, masunurin at marunong turuan. Tandaan nyo, mga disipulo po ito ng Panginoon na lumapit. Kaya sinabi sa kanila ng Panginoon, kailangan maging katulad ka ng isang bata. At ito pong batang ito ay ganun, marunong turuan. Hindi kapag sinabi ni pastor, sabi ng wag ninyong bubuhatin, wag makulit, anong gagawin? Talaga naman, kahit na sinabing wag, makatalikod lang si pastor, makikita mo, nadulugatan na uli, nagaganon, di ba? O kaya sinabi ni pastor na, hahayo tayo. Opo pastor, hahayo po kami, kasama po kami. Malalakad na si pastor lang at si sister Maria kasama. Nasaan na yung iba? Nawala na. Nawala na. So kailangan natin, kasi yung bata, kapag sinabi mong sasama, kahit na nakasama yan, kasama. So ganun, kailangan masunurin at marunong turuan. Pang-apat, maamo at mapagpakumbaba. Kita nyo? Maamo. So kailangan kapag ikaw ay lingkod ng Panginoon at ikaw ay nagnanais sumunod sa Kanya, naandoon yung pagiging trupa mo. Hindi yung work, Hindi yung work na nagaan yung maamo pero talagang nangangagat. Hindi sabihin, maamo at mapagpakumbaba. So yun po yung isa sa katangian ng bata. Bakit kailangan natin maging maamo at mapagpakumbaba? Minsan, sa pagiging lingkod natin ng Panginoon, minsan nayuyurakan po yung ating mga karapatan. Minsan inaabuso, di po ba? Pero kailangan nandun pa rin yung pagpapakumbaba natin. Yun nga po yung sinasabi natin na pwede tayong magalit, pero hindi tayo pwedeng magkasala. Hindi na pwedeng magmura ng nagkasala lamang o nagkamali, mumurahin mo lang tapos sabihin mo ganito. Kailangan marunong kang maging maamo ka at mapagpakumbaba, katulad po ng bata. Pag sinabi mo sa bata, anak, yung hindi nyo kakampihan again, sinasabi ko, hindi po nyo kakampihan yung inyong anak pagka alam yung nagkamali yung inyong anak, sabihin mo sa iyong anak, ganyan nga yung anak, kaya mo na, kapareho yan ang nanay niya ganyan din yung ugali. Huwag nyo po gagawin yung sa bata, kasi kinukurap ninyo po yung ugali ng bata. Kung galit po kayo doon sa nanay at kapitbahay, hayaan niyo po yung batang mamuhay ng ano. Nakita nyo? Kaya ang sabi doon, masubukan nyo po, sabihin nyo doon sa bata, anak, punta ka doon, hingi ka ng sorry. Hingi ka ng sorry. Makita nyo po yung bata. Pupunta doon, hingi ng sorry. Sorry. Diba? Parang wala lang sa kanya, sorry. Ganon din po yung hinihingi sa atin ng Panginoon. Kaya ang sabi dito ng disipulo, di po ba tinanong, sino yung dakila? Ito po yun. Para ka maging dakila, kailangan namin magpakumbaba ka.
nandun yung pagpapakumbaba natin kasi sabi ng Panginoon, humble yourself. Di po ba? Hindi yung pwede mong sabihin na, ako na nga yung tama eh. Ako pa rin nanghihingi ng sorry. Ako na nga yung ano eh. Ako na nga yung in-abuse. Ako na nga yung ako na nga yung nagpautang eh. Ako pa rin nanghihingi ng sorry. Kasi kailangan po natin ipakita ang ating pagpapakumbaba at pagmamahal. So pang-apat po yun, maging maamo at mapagpakumbaba. Kaya ba? Kaya po maging lingkod ng Panginoon para maging bata? Kailangan maging bata. Kaya? Oh, amen. 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 Dapat po talaga. Kaya ito nga po yung katulad ng sinasabi natin. It's not so easy. It's a process. Di po ba? Yung pag ikaw ay nakasanayan muna na ganito, subukan nyo po yung anak ninyo na nakasanayan na, lumaki na pag-gising, si mama at si papa ang mag-aayos. Subukan nyo pong subuin ng ano. Makikita ninyo talagang mag-aaway kayo. Ha? Sabihin mo na, Noah, yung hinigan mo, ligpitin mo. Opo, mamaya. Opo, mamaya. Pagbalik mo, tapos ka nang naghugas, naglaba, yung ipinapaligpit mo, ganun pa rin. Nawa? Opo. Ano nangyari? Hanggang sa mamaya, mag-away na kayo. So, kailangan na andoon yung pagiging masunurin at pagpakumbaba. Panglima, masaya at masigasig. Kita nyo, yung pong mga bata, lagi po yung masaya. Subukan ninyo, bigyan nyo po ng isang pirasong candy lang na ano, mamaya masaya na. Pag yung bata po ay nagano, bigyan nyo ng kahit na anong maliit na bagay, na-appreciate po siya at natutuwa. Di po ba, lumabas kayo sa palengke. Sige anak ha, dyan ka lang. Lumabas ka sa palengke, may dalawang tunog ng saging. Di ba? Bigyan mo isang tunog ng saging, isang banana cue, o isang lollipop, makikita mo tuwan-tuwa na. Pero yung ano, yung hindi ha, yung hindi masayahin. Lumabas ka, ha? Dinalahan mo ng tuhog ng saging, sasabihin, wala bang Jollibee? Ha? Wala bang Jollibee? Ha? Sana pitsahat na lang. Wala bang panula? Wala bang panula, itulak mo, gagalit naman. Ha? Ang sabi masiyahin at masigasig. Ibig sabihin po ng masayahin, kontento ka kung anong meron ka. Alam mo kapag ikaw ay lingkod ng Panginoon, kapag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, kung anong meron ibinigay sa iyo ang Panginoon, masaya ka na. Bakit? Kasi yun yung ibinigay sa iyo. Ilan nyo, subukan po ninyo yung mga tao na naghahangat. Yun nga po yung sinasabi ko. Yung iba po, yung pagiging kontento o pagiging masaya, binagbabasihan nila ay yung maraming gamit sa bahay. Maraming sasakyan, maraming pera. Kung makikita nyo, maraming gamit sa bahay, malaki yung bahay. Pagpasok mo naman sa bahay, sasabihin mo, magaling pa yung aming bahay ko, kwarto, okay lang. Bakit? Kasi sa laki ng bahay, hindi na naiimis. Ha? Makalat. Samantalang ikaw, maliit na bahay, kaya mo. Pangalawa, nakita mo, marami silang pera. Marami silang pera, maraming pagkain. Kaya para maraming pagkain doon, hindi makain. Bakit? May ulcer, may high blood. Kaya nakakain lahat ang nakahain doon nakahain doon sa lamesa dahil tamad magluto. Mga lechon, mga order ng order. O ano mangyayari yan, hindi mo makain. Samantalang ikaw, nakakita ka dito, merong lubi-lubi. Merong sarap, gagata. Tapos merong kamatis, may pritong isda, may gulay. Paghain mo sa lamesa, may sibuyas, kamatis, nakataas pa ang paa, pagkain, ang sarap. Di ba kontento? Yun ang sinasabi na kailangan masaya ka. Kontento ka. Bakit? Kasi malusog ka. Ang iba po kasi nakikita nila palagi lang kami bulang lang. Pero alam mo po, kapag ang inyong pamumuhay ay kayo'y masaya, kasama mo yung iyong pamilya, kasama mo yung iyong anak, sama-sama kayo. Napakasarap pong mabuhay.
masayang maglingkod sa Panginoon. Kaya huwag niyo pong titingnan yung biyaya dahil kayo ay walang malaking TV, ha? Sasabihin ninyo, kawawa kami. Kahit maliit yung TV ninyo, kayo namang mag-anak, sama-samang nanonood. Kahit nga halos magkapalit na yung mukha ninyo, pero masaya kayong nanonood. Napakasarap po magbuhay sa Panginoon. Amen? Amen. So kailangan po masaya at masigasig. Alam niyo po, pag sinabi doon sa batang mag-aral ka. Pag sinabi doon sa bata na ganito ang gagawin mo, masigasig, talagang pinagpipilitan niya, ganun din po tayo. Para tayo maging dakila sa kaharian ng Panginoon, kailangan masigasig tayo. Meron ka na ng kadais, nakita mo na nga yung kasama mo, kadais mo, nag-iiyak na, may problema na. Tapos sasabihin, bahala ka sa buhay mo. Okay nga, sir. Diba? Bahala ka sa buhay mo, basta ako okay lang. Hindi po tayo gano'n. Pag nakita mo, kahit pa paano taputin mo, kailangan mo ba ng panalangin? Hindi mo naman kailangan sa ulurin ang buong Biblia para sabihin mo sa Kanya na mahal ng Diyos. Sabihin mo lang sa Kanya kung paano ka binago ng Panginoon. Alam mo ba dati, ako ay maglalasing. Pero alam mo, binago na ako ng Panginoon. At ito ang ginawa sa akin ng Panginoon. Mahal na mahal ako ng Panginoon. Alam mo ba dati, sumasali ako sa Binibin ng Pilipinas. Alam mo dati, marami akong utang. Ngayon, yung mga inutangan ko, ibinigay na sa akin. Di ba? Ibinless na sa akin. Ako na ngayon ang nagpapautang. Amen? Di ba? So, ganun. Diba? Huwag naman yung isinuli sa inyo, yun yung pautang ninyo, tapos bibigyan pa ninyo ng tubo. Pangit naman yun. Hindi ganun. So kailangan, hindi kasi ang pinag-uusapan po natin dito, sinabi nung disipulo, kung sino yung dakina sa kaharian ng Panginoon. Para ka maging dakina, para ka maging number one, kailangan mong maging isang bata. At pinag-aaralan natin yung karakter ng isang bata.